Magandang umaga Pilipinas, alamin natin ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong araw ng Lunes, August 24, 2026. Para sa ating synoptic situation, base nga sa ating satellite images, meron nga tayong tatlong bagyo na minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una na dito si Typhoon with the international name Saudel ay huling namataan kaninang umaga sa layong 1,660 km east-northeast ng extreme northern Luzon. Ito ay may taglay na hangin na 175 km/h at may pabugso na umaabot ng 215 km/h. Ito ay kumikilos west-northwestward sa bilis na 30 km/h. Samantala, itong isang tropical depression ay huling namataan nga kaninang umaga sa layong 1,330 km east ng southeastern Luzon. Ito ay may taglay na hangin na 55 km/h malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot ng 70 km/h. Ito ay kumikilos north-northeastward sa bilis na 10 km/h. Asahan natin itong tropical depression na ito ay hindi rin natin naalis na posibilidad na maaari ding pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility. At asahan din natin na maaaring magkaroon ito ng Fujiwara effect o pagsama nito ng sirkulasyon sa bagyong si Saudel sa mga susunod na oras o araw at maaari na lang maging isang low pressure area. At itong si tropical depression na si international name Gaynari o si formerly na si Neneng ay huling namataan kaninang umaga sa layong 520 km north ng Itbayat, Batanes. Ito ay may taglay na hangin na 55 km/h at may pagbugso na maabot ng 70 km/h. Ito ay kumikilos westward sa bilis na 10 km/h. At ang nasabing tatlong bagyo ay wala naman direktang epekto sa ating bansa at inaasahan natin na mababa ang paglandfall nito sa ating bansa. Samantala, ang southwest monsoon o hanging habagat ang siyang patuloy na nakakaapekto sa northern at central Luzon. Para naman sa atraka intensity ng bagyong si Saudel, asahan natin na ito'y papasok nga ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw at asahan din natin ang paglakas nito into super typhoon category. Asahan natin sa darating na Martes, ito'y lalabas din ng ating Philippine Area of Responsibility at ang paglakas o pag-enhance nito sa southwest monsoon na magdadala ng pag-ulan dito sa may Luzon at western section ng Visayas. Para sa ating general area forecast, dulot nga ng southwest monsoon, asahan natin ang paminsanang pag-ulan o occasional rains dito sa Batanes. Asahan naman natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, partikular na dito sa Metro Manila, sa Ilocos Region, dito nga sa may Cagayan, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, dito sa Cordillera Administrative Region sa may Central Luzon, dito din sa may Rizal, Cavite at Batangas. At sa natitirang bahagi ng ating bansa, partikular na dito sa buong Visayas at sa buong Mindanao, ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkulog o pagkidlat. Dulot naman ito ng mga localized thunderstorm lalo na sa dakong hapon o gabi. Para naman sa ating flight level wind chart, asahan naman natin dito sa may 2,500 to 5,000 feet ang katamtaman hanggang malakas na hangin na manggagaling dito sa may Kanluran at Timog Kanluran dulot nga ng southwest monsoon. Ganon din dito sa may 10,000 feet. Samantala dito sa 18,000 feet, asahan natin dito sa may part ng Luzon, ang hangin ay manggagaling dito sa may Kanluran. Samantala naman dito sa may Visayas at Mindanao, asahan natin ang mahinang hangin na manggagaling dito sa may Hilagang Kanluran. Para naman sa impact sa flight operation, dulot nga ng southwest monsoon dito sa Batanes, sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region sa may Central Luzon, natitirang bahagi ng Cagayan Valley dito sa Cavite, Batangas at Rizal, asahan natin ang main hazard na moist southwesterly flow is expected to bring rainfall and gusty surface wind. Asahan natin ang impact nito sa rotary, ang reduced visibility and gusty winds may limit BFR and low altitude operations. Wet helipads may increase operational hazards. Sa fixed wing, asahan natin ang low ceiling, turbulence, and wet runway condition may result in flight delays, cancellation, or diversions to alternate airfields. Dulot naman ng mga localized thunderstorms sa natitirang bahagi ng ating bansa, asahan natin ang main hazard na afternoon convective development may produce gust fronts and heavy rainfall. Ang impact nito sa rotary, asahan natin ang mga downbursts, strong wind gusts, and reduced visibility o significant hazard to flight operations, and avoid flight in or near cumulonimbus clouds.
activity. Asahan din natin ang severe turbulence and wind shear are likely during arrival and departure phases. Aircraft may experience delays or require diversions to alternate airfield sa fixed wing. Para sa ating astronomical information, ang araw ay sumikat kaninang 5:43 AM at lulubog mamayang 6:14 PM. Meron naman tayong 87% increasing moon illumination. At para maging updated sa lagay at taya ng panahon, ipollow lang ang aming social media accounts ng Air Force Weather Center. At yan lang po lagay ng ating panahon ngayong umaga at sa ngalan nga po ng aming commanding officer na si Colonel Hermelino T. Calubiran Jr. Pop Jesse. Ako si Staff Sergeant Edmar B. Sagadraca Jr. Philippine Air Force Weather Broadcaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang umaga at maraming salamat.